Ako si Elena Reyes. Ako ay 30 taong gulang. Noong nakaraang gabi, pumunta ako para sorpresahin ang aking mga magulang. Pero sa sandaling pumasok ako sa bahay, natigilan ako. Nakahiga sila sa sahig, walang malay, hindi gumagalaw. Dinala ko sila sa ospital gamit ang mga nanginginig na kamay. At pagkatapos, sinabi ngang doktor ang isang bagay na sumira sa akin. Nalason sila. Nagsimula akong umiyak. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari ito o sino ang makakagawang ganito. Walang saysay ang lahat. Pero isang linggo pagkatapos, ang natuklasan ng aking asawa ay parang tumigil. Ang tibok ng puso ko. Bago ko sabihin sa inyo kung ano talaga ang nangyari, pakiusap, ilike at i-subscribe ang channel at sabihin sa comments kung anong bansa kayo. Ngayon, simulan na natin. Isang linggo na ang nakalipas, tinawagan ako ng aking kuya at sinabi na sila ay magbabakasyon sa labas ng bansa sa loob ng ilang araw. Bago ibaba ang tawag, sinabi niya, si nanay at tatay mag-isa lang sa bahay. Bisitahin mo sila kapag may oras ka. Normal na tunog ang lahat. Kaya naman nagdesisyon akong pumunta at sorpresahin ang aking nga magulang. Matagal na rin nang hindi ako nakabisita. Abala ang buhay at lagi kong iniipon. Pero noong araw na iyon, sa wakas, wala na akong nga dahilan. Gusto kong makita sila, makaupo kasama sila, makipakwentuhan tulad ng dati. Tahimik ang bahay nang dumating ako. Tahimik na tahimik. Karaniwan bukas ang TV ni nanay o nasa labas si tatay na nagidiling halaman, pero noong araw na iyon, wala, dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Nanay, tawag ko. Walang sagot. Tatay, wala pa rin. Isang kakaibang pakiramdam ang sumiklot sa dibdib ko. May mali. Pumasok ako at nakita ko sila. Nakahiga silang pareho sa sahig. Hindi gumagalaw, ganap na tahimik. Sa isang segundo, blanko ang isip ko. Hindi ko maintindihan ang nakikita ko. Parang hindi totoo. Nanay, bulong ko habang palapit. Walang sagot. Inihulok ko ang bek ko at dali-daling lumapit. Nanginginig ang mga kamay habang hinahawakan ang mukha ni nanay. Malamig. Sobrang lamig. Tatay, gumising ka. Sigaw ko, basak ang boses. Pero wala silang gumalaw. Biglang sumiklap ang takot sa akin. Kinuha ko ang telepono gamit ang nanginginig na makamay at tinawag ang ambulansya. Pakiusap, bilisan niyo, hindi sila gumigising. Dali-dali, ang ilang minutong iyon ay parang maoras. Patuloy kong ginigising sila. Tinatawag ang pangalan nila ng paulit-ulit pero wala. Nang dumating ang ambulansya, naging kaguluhan ang lahat. Mabilis na pumasok ang mga doktor, sinuri ang pulso, nilagyan ngang oxygen mask, at agad na inilabas sila. Sinundan ko sila patungo sa ospital. Mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi ako tumigil sa panginginig. Hindi ako tumigil sa pag-isip kung ano ang nangyari. Sa ospital, dinala sila diretso sa emergency room. Isinara ang mga pinto at naiwan akong mag-isa sa labas. Mabagal ang takbong oras, bawat segundo ay mabigat. Patuloy akong nakatitig sa mga pintong iyon. Umaasang bubukas ito, umaasang lalabas ang isang tao at sasabihing, okay lang sila. Pero walang lumabas. Tinawagan ko ang aking kuya. Walang sagot muli. Wala pa rin. Sagutin mo, pakiusap. Bulong ko, pero patuloy na nagriring ang tawag. Tinawagan ko ang asawa niya. Ganun din, walang sagot. Nagwala ang isip ko. Nasaan sila? Bakit hindi sumasagot? Pagkatapos ng ilang oras, dumating ang mga kamag-anak. Tinawagan ko ang isa sa kanila kanina at mabilis silang dumating nang marinig ang nangyari. Ano ang nangyari? Tanong ng isa. Hindi ko alam. Sagot ko. Nanginginig ang boses. Nakita ko na lang sila ng ganito. Nagsalita ang isa pang kamag. Anak, nagbakasyon ang kuya mo nung isang linggo, di ba?
Tumango ako. Oh, ilang araw na siyang wala. Nakatinginan sila. Lumalaki ang pag-alala sa kanilang mukha. Lumipas ang mga oras. Sa wakas, lumabas ang doktor. Dali-dali akong lumapit sa kanya. Kumusta sila? Tanong ko agad. Okay lang ba sila? Seryoso ang ekspresyon ng doktor. Buhay pa sila, sabi niya. Pero, kritikal ang kondisyon. Bumaksak ang puso ko. Ano ang nangyari sa kanila? Tanong ko. Tiningnan niya ako sandali, pagkatapos ay sinabi, nalason sila, parang kidlat ang nasalitang iyon. Nalason? Ulit ko. Naramdaman kong nanghihina ang magabinti ko. Sigurado ba kayo? Tanong ko. Tumango siya. Ginagawa namin ang lahat na makakaya, pero seryoso ang sitwasyon. Punong luha ang mga mata ko. Hindi ko magawang paniwalaan. Nalason. Sino ang gagawa ng ganito? At paano? Walang pasok na magnanakaw? Walang nakaw? Wala namang nawawala? Paano nga ba? Dahan-dahan akong umatras, umikot ang isip. Walang saysay. Wala talaga. Sa likod ko, nagbubulungan ang magkakamag-anak. Seryoso ito. Sino ang makakagawa nito? Bakit naman? Wala akong sagot. Tumadyo na lang ako ron, natihilang. Tinawagan ko ulit ang kuya ko. Wala pa rin. Habang lalong sinusubukan, lalong lumalaki ang kaba ko. May mali. Sobrang mali. Nang gabing iyon, hindi ako umalis sa ospital. Hindi ko magawa. Nanatili ako sa labas ngang kwarto, naghihintay, nagdadasal, umaasa. Bawat doktor na dumadaan, mabilis ang tibok ngang puso ko. Bawat tunok, kinakabahan ako. Patuloy kong iniisip ang sandaling binuksan ko ang pinto nang makita ko silang nakahiga roon. Hindi parang aksidente. Hindi random. Parang may nauplano. Pero sino at bakit? Habang lumalalim ang gabi, isang iniisip ang paulit-ulit sa isip ko kung nalason sila, may nagbigay nito sa kanila. At ang gumawa nito ay isang taong pinagkakatiwalaan nila. Tiningnan ko ulit ang telepono ko. Wala pa ring tawag, mensahe, sagot. Hindi pa rin sumasagot ang kuya ko. At sa unang pagkakataon, isang kakaibang takot ang lumaki sa loob ko. Hindi lang takot para sa mga magulang ko, kundi takot sa katotohanan. Dahil sa kaibuturan, naramdaman kong hindi pa tapos ito, hindi pa malapit, walang katapusan ng gabi. Hindi ako natulog. Umupo na lang ako sa labas NG Kwarto NG Hospital, naghihintay at nagdadasal. Maga sa susunod na umaga, tumunog ang telepono ko. Si Kuya. Agad ko itong sinagot. Nasaan ka? Sabi ko. Nanginginig ang boses. Bakit hindi ka sumasagot? Nasa ospital si nanay at tatay. May sandaling katahimikan. Pagkatapos, nagulat at nag-alalang lumabas ang boses niya. Ano? Ano ang nangyari? Walang malay sila? Sabi ko, pinipigilan ang pag-iyak. Sabi ng doktor, nalason sila. Ano? Sigaw niya. Hindi possible iyon. Salop ng ilang oras. Dumating siya at ang asawa niya sa ospital. Dali-daling pumasok, halatang nagpapanik. Tense ang mukha niya at puno ng luha ang mga mata ng asawa niya. Ano ang nangyari? Tanong niya agad. Paano nangyari ito? Hindi ko alam. Sagot ko. Nakita ko na lang sila ng ganito. Tinakpan ng asawa niya ang bibig. Diyos ko, sino ang gagawa nito? Bulong niya. Lahat kami ay nakatayo ron sa gulat. Walang may sagot. Hindi kami pinayagan ng nga doktor na matagal na malapit sa kanila. Kritikal pa rin ang kondisyon. Punong-puno ng makina. Tahimik na nakatayo si kuya. At tinitiknan sila. Mayos pa sila nang umalis kami. Sabi niya ng mahina. Kailan mo huling kausapin sila? Tanong ko. Ilang araw na ang nakalipas. Sagot niya.
Normal na normal ang tunok nila. Tumango ng dahan-dahan ang asawa niya. Sumasang-ayon na mukhang okay ang lahat nun. Pagkatapos ng ilang oras, dumating ang pulis at nagsimulang magtanong. Sino ang nakatira sa bahay? Tanong ng isang opisyal. Ang nga magulang ko, sagot ko, si kuya at ang asawa. Niya rin ang nakatira roon, pero nagbakasyon sila. Isinulat ng opisyal at walang senyales ang sapilitang pasok. Hindi. Sagot ko. Tiningnan niya kami lahat. Tinitingnan namin ito bilang kasong paglalason. Iimbestigahan namin ang lahat. Hindi pa rin totoong pakiramdam ang salitang paglalason. Tinanong nila si kuya tungkol sa bakasyon. Kailan kayo umalis? Tanong nila. May 1 linggo na ang nakalipas. Sabi niya, nasa labas kami ng bansa. May travel records ba kayo? Oo. Sagot niya. May papakita ko ang lahat. Mukhang kalmado at kooperatibo siya. Pagkatapos ng ilang oras, umalis ang mga opisyal at mas tahimik na ang ospital, pero mabigat pa rin ang lahat sa loob. Mabilis na lumipas ang maaraw, bawat isa ay mas mahaba kaysa sa nauna. Critical pa rin ang kondisyon ng mamagulang ko at ginagawa ngang madoktor ang lahat. Madalas akong nasa ospital at si kuya at ang asawa niya rin. Minsan, tahimik kaming nakaupo. Minsan, nag-uusap tungkol sa maliliit na bagay para lang ma-distract ang sarili. Walang saysay ito, sabing kuya ko isang gabi. Bakit naman may gagawa nito? Umiling ako. Hindi ko alam. Pinunasan ngang asawa niya ang luha. Gusto ko lang na maging okay sila. Sabi niya nang mahina. Pareho kaming lahat ng nararamdaman. Muling dumating ang pulis para sa karagdagang tanong. Sinuri nila ang madetalye tungkol sa bahay. Tinanong tungkol sa mga bisita, pagkain, at pang-araw-araw na gawain, pero walang malinaw na lumabas. Walang senyales ng pagnanakaw, walang nawawala, at walang sapilitang pasok. Parang isang misteryo na walang direksyon. Isang gabi, nakaupo ako mag-isa sa koridor nang lumapit ang aking asawa at umupo sa tabi ko. Tahimik siya nitong manakaraang araw. Obserbado ang lahat. Kumusta ka na? Tanong niya. Hindi ko alam. Sabi ko ng tapat. Walang saysay ang lahat. Tumango siya ng dahan-dahan. Pagkatapos ay sinabi. Inisip ko ang kasong ito. Tiningnan ko siya. Walang pasok na magnanakaw, sabi niya. Walang tagalabas na sangkot. Tahimik akong nakinig ng mabuti. Ibig sabihin, patuloy niya. Ang nangyari ay galing sa loob ng bahay? Nanlamig ako. Pero paano? Tanong ko. At sino ang gagawa niyan? Hindi siya agad sumagot. Malalim ang iniisip niya. Pagkatapos ng sandali, mahinang sabi niya, kailangan kong suriin ang isang bagay. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Sasabihin ko kapag sigurado na ako. Sagot niya. Pagkatapos ay tumayo siya at umalis. Nakaupo ako roon at pinanut siyang umalis. Muling nababalisa ang puso ko dahil unti-unti napakalapit na namin sa katotohanan at hindi ako sigurado kung handa na akong harapin ito. Kinabukasan, bumalik ang aking asawa. Sa sandaling makita ko ang mukha niya, alam kong may iba. Seryoso, tahimik, nakatutok. May natuklasan ka ba? Tanong ko. Bahagyang nanginginig ang boses. Hindi siya agad sumagot. Sandali, tiningnan niya lang ako na parang iniisip kung paano sasabihin. Pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Dumating ang medical reports, sabi niya. Mabilis na tumibok ang puso ko. Ano ang sabi? Tanong ko agad. Huminga siya ng malalim. Hindi ito isang beses na paglalason, sabi niya. Hindi biglang nangyari. Natigilan ako. Ito ay slow, acting na lason, patuloy niya. Unti-unti itong pumapasok sa katawan nila sa loob ng ilang araw. Nanlamig ang buong katawan ko. Ibig sabihin, bulong ko.
Tinitigan niya ako ng diretso sa mga mata. May nagbibigay nito sa kanila ng regular. Nanginginig ang mga kamay ko. Pero paano? Tanong ko. Hindi sila kumakain sa labas. Hindi sila nagtitiwala sa mga estranghero. Hindi rin sila madaling nagpapapasok na tao sa bahay. Kaya nga nagsimula akong magsuri na lahat. Sabi niya ng kalmado. Ang pang-araw-araw na gawain nila, kung ano ang kinakain nila araw-araw, kung ano ang hindi nagbabago. Tumigil siya sandali, pagkatapos ay sinabi. At may natuklasan ako, nagmaneho kami patungo sa bahay ng magulang ko. Mabigat ang katahimikan sa sasakyan at umiikot ang isip ko sa mga tanong. Sa sandaling pumasok kami sa bahay, muling sumikip ang dibdib ko. Pareho pa rin ang lahat malinis, normal, payapa pero ngayon ay iba na ang pakiramdam. Dire-diretsong nagpunta ang asawa ko sa kusina ng walang pak-alinlangan. Dahan-dahan niyang binuksan ang kabinet at kinuha ang garapon ng atsara. Tumingin siya sa akin, kinakain nila ito araw-araw, di ba? Tanong niya, dahan-dahang tumango ako. Oh, tuwing umaga. Mabilis na tumibok ang puso ko. Kinuha niya ang telepono. May kailangan kang makita, sabi niya. Nanlamig ang nga daliri ko. Binuksan niya ang isang video. May nakatagong kamera ang mamagulang mo sa bahay. Sabi niya, para sa kaligtasan, tahimik nilang inilakay. Pinihilang ko ang hainengha habang naksimulang tumaktok ang video. Lumitaw ang kusina sa screen. Ang parehong kusina, pero mula sa mga araw na nakalipas, at pagkatapos ay nakita ko sila. Si kuya at ang asawa niya ay nakatayo ron na parang normal ang lahat, kaswal na nag-uusap. Sandali. Naguluhan ako. Pagkatapos, unti-unti. Inabot ni kuya ang garapon ng atsara. Tumalon ang puso ko. Binuksan niya ito at tumingin sa paligid sandali. Pagkatapos ay lumapit ang asawa niya, kinuha ang isang maliit na pakete mula sa kamay at sa harap mismo ng kamera, ibinuhos nila ito sa atsara. Nalabo ang paningin ko. Hindi, bulong ko, halos hindi lumalabas ang buwses. Maingat nilang hinalo, isinara ang garapon. Ibinalik ito ng eksakto sa dati nitong lugar. At pagkatapos, ay umalis na parang walang nangyari. Tumigil ang video. Sandali, ganap na katahimikan. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Parang tumigil ang buong katawan ko. Hindi ito toto. Sabi ko, nanginginig ang boses. Pero sa kaibuturan, alam kong toto. Pinlano nila ang lahat. Mahinang sabi ng asawa ko, alam nilang mabagal ang epekto ng lason, kaya walang magsususpetsa. Hindi ko mapigilan ang pagbaksa ng mga luha. Umalis sila para sa bakasyon pagkatapos. Patuloy niya. Para siguradong perpekto ang galibin nila. Tinapan ko ang bibig. Umiyak. Bakit? Bulong ko muli. Ganap. Nabasak ang boses. Dahan-dahang dumating ang sagot ng asawa ko. Ari-arian. Parang mas mabigat sa lahat ang salitang iyon. Alam nilang sa kanila lang mapupunta ang lahat kapag wala na ang mamagulang mo. Sabi niya. Bumigay ang mabinti ko at mabigat na naupo ako sa upuan. Ang parehong kuya na tumawag sa akin na nagsabi sa akin na bisitahin ang mga magulang natin ay nagpaplano ng kanilang kamatayan, hindi ko matanggap. Ayaw kong tanggapin. Pero ang katotohanan ay nasa harap ko, agad na ipinaalam sa pulis. Ibinigay ang footage, kinumpirma ngang report ang lahat at wala ng pagdududa. Inaresto si kuya at ang asawa niya. Sa pagkakataong ito, walang luha, walang tanong, walang pag-arte. Tahimik na lang. Ilang araw pagkatapos, sa wakas ay nagising ang mga magulang ko. Mukhang mahina at marupok sila. Umupo ako sa tabi nila, mahigpit na hinahawakan ang mga kamay. Nanay, bulong ko ng mahina. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at tiningnan ako.
Sino ang gumawa nito? Tanong ni tatay ng mahinang boses. Sumira muli sa akin ang tanong na iyon. Sinubukan kong pigilin, pero hindi ko magawa. Bumagsak ang mga luha habang sinasabi ko sa kanila ang lahat. Ang video, ang lason, ang katotohanan. Sa una, tinitigan lang nila ako na parang hindi nila naiintindihan na parang tumatanggi ang isip nila. At pagkatapos, sa wakas ay tumama ito. Nagsimulang manginig ang mga labi ni nanay at dahan-dahang tumulo ang mga luha sa pisngi niya. Hindi malakas, hindi dramatiko, pero masakit na toto. Tumalikod si tatay, punong luha ang mga mata. Sarili naming anak, bulong niya. Ang sandaling iyon ay mas mabigat kaysa sa lahat. Hindi lang sakit, kundi pagkabiyak ng puso. Isang uringang sakit na mananatili magpakailanman. Pumunta ang kaso sa korte. Lahat ay ipinakita ang footage, ang report, ang katotohanan. Walang lusot. At sa huli, ibinigay ngang hukom ang huling hatol. Habang buhay na pagkakakulong dahil sa pagtatangka sa pagpatay. Tahimik ang buong korte. Iyon ang sandaling tunay na natapos ang lahat. O baka, ang sandaling nagbago. Ang lahat magpakailanman. 3 buwan na ang nakalipas mula noon. Buhay pa ang mga magulang ko, pero hindi na sila tulad ngang dati. Hindi na sila tumatawa tulad noon. Hindi na sila masyadong nagsasalita. At minsan, tahimik na lang silang nakaupo, nawala sa kanilang mga iniisip. Sinusubukan nilang magpatuloy. Sinusubukan nakalimutan. At sinusubukan ko rin. Pero may mga alaala na hindi nawawala. May mga sugat na hindi gumagaling. Dahil minsan, ang makataong pinakakatiwalaan mo ang siyang pinakamalalim na sumisira sa iyo. Kung may natutunan kayo sa kwentong ito, ingatan ninyo ang inyong pamilya at huwag kalimutang suriin ang ngatiyak na ugnayan sa lupngang tahanan. Mag-ingat sa tiwala.